And of course, yung umaga, JC, alam mo may isang ahensya ng gobyerno kung saan silang responsable para sa mga titulo ng mga lupa, meron silang bagong proyekto at may good news sila sa ating lahat. Kaya naman this morning, para po bigyan pa tayo ng information about this, makakasama po natin ng live si Attorney Robert Leiretana ng Deputy Administrator for Operations ng Land Registration Authority. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga, JC. JC, meron silang tinatawag na e-land titles kung saan medyo modern na ang mga titulo ng lupa. So, sir, maaari niyo pong i-discuss sa amin ano po itong e-land title. Okay. Ang voluntary e-titling program ng LRA ay isa lamang sa mga programa na nasasakupan ng Land Titling Computerization Program. Ang aming Land Titling Computerization Program ay inumpisahan actually, it was bidded out in year 2000, but it took off and we started the first phase in 2008. Part of this is the voluntary e-title program. Ngayon, ano itong voluntary e-title program? Kung matatandaan nyo, yung dati, nung manual environment, dalawang set ang titulo. Yung isang titulo, ang tawag doon, original copy. This is supposed to be kept in the vault ng mga registry offices. At saka yung isa naman, which is the exact replica of the original copy, ay yung owner's duplicate copy na ibinibigay sa mga landowner. Ngayon, because of this e-titling program, itong original copy, which is supposed to be the physical copy, ay wala na ito. Ang physical copy, this has already been converted and digitized and placed in the database. All titles, sir? Opo. Opo. Ngayon, para makakuha ka ng e-title program, there has to be a transaction that would transfer ownership or issue new title. But because ang mga tao naman, hindi lahat na ibibenta, hindi naman nagagalaw. So, ang ginawa namin, para maka-avail ng digitized copy, kahit walang transaction sa lupa, kahit walang issuance of new title, pwede mo nang ipa-convert itong iyong titulo into a digitized copy. And the same will now be placed in the database. And JC, I believe kung mag-member ka ng voluntary e-title program Mag-avail. Mag-avail ka. Meron silang automatic na matatransfer na dun sa bumili, tama po ba? Actually, ganito yon. Pag merong transfer ng titulo, doon sa transfer, automatic magiging e-title na siya. If there is a transfer. What if kung there is no transfer? Wala lang. Basta nandun lang yung titulo mo, hindi mo man binibenta, that is the time you will apply for a voluntary e-title para ma-convert siya. Okay, siguro sir, just to clarify, lahat ng mga titulo natin na meron ngayon, na meron ngayon yung mga title holders, lahat to meron ng kopya ngayon sa e-database ng ating LRA. Yes. Yung e-title na sinasabi ninyo sa voluntary e-title program, ito yung titulo na pwedeng hawakan ng ating title holder. Yes. So, meron silang parang soft copy. No? Yes, meron silang. Dayan, sir, tama ba? Actually, hindi soft. Hindi soft Kasi, copy. while the copy is placed in the database, the original copy, the landowner would still get a physical copy of the owner's duplicate copy. Pero which is a digitized copy na. digitized Pero ang copy. tawag din doon sa kopyang yon ay e-title. 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 Yes. Pero linawin din natin sa mga viewers natin na itong mga e-title na ito, ang mga taga-LRA lang po ang may authority sa pag-access. Actually, the computerization is so designed that only LRA employees sa RD namin would have access on the database. Kasi bago mo ma-access yung mga database, meron kang authority at saka password. That is why, ang sinasabi namin, ito medyo talagang hindi pwedeng i-hack. Kasi, ang computer system namin is not based in the internet. It's not a web-based system. It's an intranet na kami lang, sa LRA lang, kami lang ang makaka-access sa database namin. So, sir, masasabi niyo na talagang tight ang security. Yes, of course. Saan po ba gawa ito or saan po ba galing or sino po ba nag-develop nung Actually, program? ang developer ng computer system namin mga Indiano. The proponent actually is called the Land Registration Systems Inc., which got the award in 2000.
Sir, kailan po ba nagsimula itong e-land title na to? Actually, it was bidded out in 2000, and then the first phase was actually started in 2008. So, out of the 167 RD offices nationwide, meron na kaming 123 live operation, meaning itong mga RD offices na to ay fully computerized na. Earlier, attorney, nung nag-uusap tayo, nasabi nyo na merong layers yung database ninyo, such that, yun nga, no, hindi siya madali i-hack. No? Can you explain, attorney, yung layers na ito? Okay. Ang isang feature nitong computerization program namin is such that it is very secured. May security. Okay. Ang database namin, first of all, it has a database sa RD level. Sa local Sa each of the Register of Deeds. Register of Deeds. Ngayon, it is being backed up with another database sa central office. Okay. Diyan sa Quezon City. Now, in case may disaster, wag naman sana, no, may earthquake, meron pang isang disaster recovery facility which holds all this data in another facility which I cannot disclose at this point. Okay. So in terms of security, Talagang talagang tight, talagang tight maganda ang ito. security. Oo. Kasi JC, masunog man or ano man mangyari, meron talaga silang backup. So mas maganda na itong bagong programa nila dahil secured na secured yung mga titulo. Sabi In nga fact, ni attorney kanina, Kahit magunaw mag-end of the man world, yung mundo. talagang Yes. meron siya Pero silang kasi backup. kung magunaw yung mundo, para saan pa yung titulo? wala na rin lupa. Wala na In rin. fact, I will give you an instance. Ito, very specific at saka, totoo to. Noong sometime in July last year, yung aming RD office sa Calapan, Mindoro was gutted by fire. Monday. Okay? So, normally, pagka manual yan, sunog yung mga titulo. Ngayon, because etong mga titulo na to ay naka-database na, after 2 days or 3 days, up in operation kami kaagad. Wow. Attorney, ano nga ba, before, no, bago tayo nagkaroon ng e-title, ano nga ba yung remedy kung sakaling Nasunog or yung nawala po. Register of Deeds? Ah. Anong gagawin ng isang title holder? Nung manual pa, it's a tedious process actually, based on the provision of the law. You have to file a petition in court. So And matagal file naman. a petition for reconstitution. Medyo matagal yan, proseso, bayad ka abogado, so forth and so Mahirap. on. But because of this computerization program, there is now no possibility of these titles being lost or damaged by fire. At saka maganda rin, sir, pwede rin maiwasan yung mga peking titulo dito. Yes, isa pa yon. You know why? Kasi, before namin kinonvert yung mga titulo sa buong Pilipinas, nagkaroon yan ng quality assurance. More or less nagkaroon ng initial, quality assurance. So, wini-weed out namin yung mga spurious Spurious titles. titles. Okay. So, lahat ngayon ng mga titulo sa RD natin ngayon, more or less, hindi ko naman sabi 100%, more or less, yan na-weed out na ng mga fake and spurious title. Now, pag meron kaming na-discover along the way, tinatag namin yan. Okay. Tinatag namin. So, sir, balik tayo dun sa mga viewers natin na gusto po and interested po maging member po ng voluntary e-title program. Paano po yung pag-register and may kaukulang fee po ba sila na kailangan bayaran? Okay, ganito yan. All they have to do is bring the owner's duplicate copy, yung kanilang owner's duplicate, and go to the RD and request the RD. Meron kaming form. It's actually a sworn statement that you are requesting the RD that your title be now converted into an e-title. And then merong mga checklist requirements doon, owner's duplicate, tax declaration, and then maliit lang yung fee. I think mga 600 lang per title. Okay. So, talagang napakagandang serbisyo nito, no, para sa ating mga mamamayan. Alam mo, Dayan, yung malaki kasi talagang problema dito sa mga titulo, yung kapag nawawala, no, At saka pag napepeke. no, malaking problema yan sa So, titulo dahil property yan eh. Ang gandang proyekto nito kasi bukod sa ang ganda ng security, talagang wala nang mapepeke. At saka sure na sure secured yung mga land titles ng mga kababayan natin. Dayan, gusto ko lang, total, nandito na rin ako, pagkakataon ko na rin ito explain sa ating general public na ang pagsasawata ng mga peking titulo actually nasa vigilance din ng mga tao.
pag kayo ay inofera ng isang titulo, halimbawa, isang malaking lupa na 24 hectares, at yun ay binibenta lang na sa napakaliit na halaga, ay magduda na kayo. Okay. Next step. Itong, kailangan i-require nyo yung seller na mag-produce ng owner's duplicate copy. And then, dalhin nyo yung owner's duplicate copy sa RD and compare it with the original copy on file. And better yet, get a certified true copy. At madali lang yun, sir. Madali Wala nang lang. proseso yun. Basta ipapakita mo lang doon. Yes, madali lang yun. So sir, bukod po sa Ilan Title Program, ano pa po ba ibang proyekto ng LRA? Itong aming computerization program, nasabi ko na nga, yung e-title, voluntary e-title program, isa lamang sa mga components ng entire land titling computerization program. Marami pa kaming naka-line up. Actually, ngayon, nakasalang na yung A2A services namin. Anywhere to anywhere, you can get your certified true copy. Ano ibig sabihin nito? If you have a property in Gensan, and you want to get a certified true copy of your title in Gensan, you don't have to go to General Santos City and spend your travel expenses, ganyan. You can get it anywhere in the Philippines, even in Quezon City. Ngayon lang yan, sir. Recently lang yan. Actually, mga 2 years, 1 year na naming na-implement ito. No? So, okay. ang laking paggaan yan. Hindi pa para sa yan, hindi pa yan. May sa iilang mga malls ngayon, kung mapapansin nyo, meron na rin kami mga LRA kiosk. Doon, nakukuha nyo na rin yung certified true copy ng mga titulo anywhere in the Philippines, provided na itong mga RD ay mga computerized. Number 2, meron kaming pinag-aaralan ngayon yung car verification system. Ano yung car JC? Yung Certificate Authorizing Registration na ini-issue ng BIR. Pipeke yan eh. Okay? Ngayon, pag-present ng tao sa RD, ang BIR will generate an electronic copy of that car and then transmitted to LRA. May linkage na ngayon ang LRA and BIR. In that way, ma-minimize natin yung mga spurious certificate authorizing registration, yung mga car. Okay, so talagang makikita natin na talagang medyo double ang effort, no, Yes. ngayon ng LRA para siguraduhin ang seguridad, no, ng ating mga titulo, no, at mga registration documents. At saka syempre, napakaganda ng mga bago nilang proyekto at programa. And of course, sir, kung gusto po ba nila mas malaman pang information tungkol dito, maaari niyo po ba silang invite yung mga viewers natin or meron po ba kayong website kung saan Yes. nila maaaring Or puntahan? hotline, no, sir? Ang website namin is www.lra.gov.ph. Incidentally, sa aming website, meron kaming tatawag na land titling status tracking system. Okay. Pag meron kang transaksyon sa RD, halimbawa, meron kang mortgage annotation, meron kang deed of sale, para i-follow up yon kung anong status, punta ka sa website namin. Merong isang field doon na i-click mo lang, maglalagay ka lang ng certain information doon sa mga fields niya at malalaman mo kung ano yung exact status ng transaction mo sa RD. Okay, so makikita mo pala sa website pa lang, no, ang status ng iyong transaction, no, or processing. Okay, And sir. of course, sana naliwanagan yung mga viewers natin ngayong umaga tungkol sa Ilan Title Program. Maraming salamat, sir. Yan po si Attorney Robert Leyretana, ang Deputy Administration for Operation ng LRA. Maraming salamat. Thank you so much, salamat Attorney. din, JC at Dayan. Ngayon naman, Dayan, kaugnay din ng titles, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa negosyo, no? Business. So kasama natin para sa usaping negosyo si RJ Ledesma for Business Lifestyle.